bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Pagkising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go? And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times, it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptations finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. We just forget. You won't give me what we can't bear. Take me out of the
eternity, and we can have that promise and peace if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. We just forget you won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't wanna be alone. Take us out of the dark, my Lord, we don't wanna be there. Oh, oh, my Lord. Trust in you with all of my heart, and lean not on my own understanding. We just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't wanna be alone. I don't wanna be there, my Lord. May your glory be yours, my King, my Lord. Ang pagtatanghal na ating matutunghayan ay nangangailangan ng striktong patnubay ng mga magulang. May mga eksenang sensitibo na ating ipinakita para lang mailahad kung paano nahango mula sa hindi magandang buhay ang ating mga kapatid. Maraming salamat po. Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ngayong Semana Santa ang isang linggong espesyal na presentasyon. Mga kwentong hango sa tunay na... Ops, ano lang po yun? Nagkamali lang. Hindi. Yan po ay teaser lamang, mga kapatid. Yan po ay ang Lenten special na hinihahandog po namin kay Lord unang-una at sa ating lahat. Yan po ay mag-uumpisa bukas. Kaya mga kapatid, naku, ang mga kapatiran natin na hindi pa nakalagin ngayon, hindi nyo po yun nakita. Sorry po, hindi nyo nakita. Oo, kesa po teleserye ang panoorin po ninyo, mga kapatid. Ganda po niyan. Yung mga kokonti lamang ang nakakita nun. Abang po kayo bukas, mga kapatid. Yan po ang ating Lenten special. Mananalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin.
ito po ay lagi namin pinagpapasalamat dahil hindi po lahat ng tao ay nabibigyan ng panibagong araw to enjoy again. Pero kami po ay nagising ng malakas, walang sakit, at binigyan ng panibagong sigla. Kaya po, araw-araw, Lord, wala po kaming sawa na magpapasalamat sa inyo. We especially thank you, Lord, for this whole week because this week is a time of reflection. Reflection, Lord, sa mga bagay na sa ginawa mo po sa aming buhay, sa ginawa mo po sa aming lahat na pagliligtas, sa pag-o-offer po ninyo ng inyong buhay para kami lamang ay maligtas. Lord, may we reflect on this whole week, especially, Lord. Although ito po ay araw-araw namin ipinagpapasalamat sa inyo, Lord. Mga ganitong panahon po, we are reminded of all the things you have done for us. At napupuno po ang puso namin ng pasasalamat. Once again, Lord, we are expecting instruction from you today. Manguna po kayo sa amin lahat, Lord, at mangusap para po masunod namin ang kalooban mo po sa buhay namin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ngayon po, hindi officially, ano bang tawag dito sa huling linggo na to? Ito na talaga yung di ba? Ang Holy Week. Ito na po, today is the start of the Holy Week talaga. So, mga kapatid, abangan po natin hanggang Easter Sunday ang ating mga inihanda para po sa Panginoon at sa ating lahat. Yung napanood nyo po kanina, ano po yun? Hindi pa po yun din nakikita maski nung mga ibang worker. Ano lang yun? Teaser lang po yun. Sige nga, Jam, isa pa nga. Teaser lang po yun, mga kapatid, for our Lenten special. At maski kami po excited na ipakita po ito sa inyo. Sige po, isa pa. Ang pagtatanghal na ating matutunghayan ay nangangailangan ng striktong patnubay ng mga magulang. May mga eksenang sensitibo na ating ipinakita para lang mailahad kung paano nahango mula sa hindi magandang buhay ang ating mga kapatid. Maraming salamat po. Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ngayong Semana Santa ang isang linggong espesyal na presentasyon. Mga kwentong hango sa tunay na buhay ng mga taong nagbago dahil kay Jesus. Maaring ito'y inyong napagdaanan o kasalukuyang hinaharap. Pwede rin namang mga kaibigan o kakilala ninyo ang nakararanas nito ngayon na nangangailangan ng payo at gamitin itong pamamaraan upang mapalapit sila kay Jesus. Samahan niyo po kaming subaybayan ang storya ng ating mga kapatid na pinamagatan natin. Kadiliman noon, liwanag ngayon. Ayan. Meron yan. Oo. At ang theme song po ng ating whole week Lenten presentation ay Buhay na Sagana. Yung kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilimang siyang naroon. Laking pagbabago, ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Abangan niyo po yan bukas. Ang umpisa niyan. Parang gusto ko na nga umpisahan ngayong araw na to. Pero bukas pa po ang umpisa niyan, mga kapatid. Kaya, kayo ba'y na-excite? So, abangan niyo po yan bukas. Ang mahuli, taya. Ang mahuli, taya.
taya sa tanghalian namin, sa hapunan namin. Kaya wag kayo magpahuli kasi marami kami dito. Kundi kayo ang taya, okay? Blow out mo kami. Yan, thank you Lord, okay? Parang mga artista na daw talaga. Naku, ano pa lang po nga yun eh. Patikim lang po yun. Sa buong linggo na ito, mga kapatid, maiinis kayo, matatawa kayo, magagalit kayo, pero mamamangha po kayo sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. At yan po ay patotoo nating lahat. Hindi lang po nung mga napiling mga buhay, kung hindi patotoo po nating lahat yan. Lahat po tayo ay makaka-relate doon because the life that we are experiencing now, dati ay hindi ganito, mga kapatid. Kaya parang kung tutuusin, iisang pinagmula natin, isa rin ang pinatunguhan natin. Thank you Lord. Kaya abangan niyo po yan bukas. Thank you, Lord. Okay, dito pa rin po tayo sa James chapter 3. Yung atin pong binasa na naging series po natin, karugtong ng Romans 12. At sa araw po na ito, akin pong itutuloy yung sa 17 to 18. Pagkatapos po, mamaya naman, si pastor naman po ang kukuha nung verse na below. Wisdom from below. Inahanap ko kung anong verse. Ayun. Wala palang verse dyan. Okay. Basta ang akin po ngayon ay sa 17 to 18. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere, and a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Yan po ang aking sa araw na ito. Sa pagpapatuloy po, kasi diniscuss na po natin nung nakaraan that the wisdom from above is shown by our good conduct. Di ba? Kailangan ng ating pag-uugali ay maganda. Shown in humility. So, na-discuss na po natin yon na karamihan ng mga tao ayaw ng humility kasi ang pagkakaano sa humility yung duwag, lalamya-lamya, mahina, hindi ba? Samantalang ang pinag-uusapan po nating humility rito, ang humble na tao na sinasabi rito has a strong state of mind, tapos has a humble state of mind. So, humble state of mind, strong state of mind, and a strong self-control. Na ang totoo po, ang taong may kababaan ng loob ay mas matapang kesa dun sa inaakala natin na mas matapang because it takes a lot of strength to control oneself. Kaya kung ikaw ay nakakakontrol na ng sarili mo, ay thank you Lord na po yan. Ngayon, once again, ni-reiterate po ni James sa verses 17 to 18. Laktawan muna natin po yung wisdom from below because that will be discussed later on. Laktawan natin yon at pumunta tayo sa verses, kasi sa verse 13, sinabi na ni Paul yung wisdom from above. Tapos inulit pa niya ulit sa 17 to 18, ni-reiterate po niya rito kung ano ang wisdom from above. At dito po, mga kapatid, inisa-isa niya para yung pagkayong ikaw ay nagluluto, merong secret sauce kaya masarap ang niluluto. Dito, merong secret sauce ang wisdom from above. At dito, inisa-isa ni Santiago kung ano ang secret sauce ng true wisdom para na maging masarap ang pamumuhay natin kapag merong mga special ingredients. Ayan. May mga special ingredients ang true wisdom. Unang-una na binanggit niya rito, ang sabi niya, the wisdom from above, true wisdom is
pure first of all. Pag sinabi mong pure po, not tainted by evil. Napansin niyo po dito, mga kapatid, ang ibig sabihin din po niyan, because it is not tainted by evil, it is blameless. Pag tinignan niyo po ito, minention niya unang-una itong pure. So keep in mind na sa lahat ng mga ingredients na sinabi ni Santiago tungkol sa true wisdom ay nauuna yung purity, mga kapatid. So kapag ka ito ay inunang-inuna, it is of the utmost importance. It denotes its paramount importance. Nakakatuwa yung paramount na words, mga kapatid? Pag sinabi mo pong paramount, ang ibig sabihin niya, most important, the greatest of importance, itong paramount na ito. So kaya siya unang-una po, mga kapatid, because the other characteristics will not follow. Dahil yung purity will impact everything that will come after it. Without purity, yung mga susunod na ingredients ay walang idadagdag na sarap doon sa iyong niluluto. Ganon ang analogy nun. Kaya kailangan, mauuna muna ang purity. Kailangan maging pure ka muna para yung mga susunod po dito ay magkaroon din ng impact. Ang purity also is being free from impurities in one's life. Ano-ano tong mga impurities na to? Marami, mga kapatid. Huwag tayong magsimula sa mga malalaki. Kasi tayong mga Christians, alam na agad natin na yung murder ay masama yan. Na yung ganito ay masama yan. Magsimula tayo sa mga maliliit na bagay. Nagsisinungaling. Nagmumura, hindi na tayo nagmumura, di ba? Hopefully, mga kapatid, hindi na tayo nagmumura, no? Nagsisinungaling. Diba? Nagtatalosira sa pangako. Pati ba yun kasalanan? Oo. Kasi you are telling one thing and doing something else. Nagtatalosira. So sa mga maliliit na bagay, umpisahan po natin yun. Lagi ka bang magagalitin? Lagi ka bang naiinis? O meron pa bang maliliit na mumunting sama ng loob na inaalagaan mo sa puso mo? So yung mga yon ay impurities in our lives that we have to get rid of. We should get rid of nung mga na yan. Otherwise po, hindi po natin magagampanan itong purity na sinasabi rito na sangkap ng true wisdom. Mga kapatid. Pangalawa, peace-loving ang sabi niya. Sa ibang version, peaceable. Ano ba tong peace-loving na to? Ito ba yung kapag kami nakikita siya na kasamaan na nangyayari, hindi na lang siya kikibo kasi ayaw niya ng gulo? Mali po yun. Hindi po yun peace-loving, mga kapatid. Hindi peaceable. Kasi ang totoo po nito na gusto ng kapayapaan ay hindi siya papayag na merong hindi magandang nangyayari sa kanilang tahanan. Sa tahanan na lang muna tayo. Peacemaker ang tawag doon po, mga kapatid. So, peaceable ang sabi rito. True wisdom does not look for trouble but looks for peace. Ang ibig sabihin nito. Hindi lamang po peacemaker ang sinasabi rito, but sinasabi peaceable. Being peaceful po in the sense of not causing strife or division. Ang ibig sabihin po rito, ikaw mismo ang hindi nagkokos ng hindi pagkakasundo-sundo o ng ipagkakagulo ng mga taong nakapaligid sa iyo. Anong ibig sabihin nito? Baka mamaya, mga kapatid, ikaw yung chika ng chika na nagiging dahilan ng ipagkakaaway-away ng mga tao sa paligid mo. O kaya, instead of ikaw yung nagpapacify,
ng mga taong nagkakagulo sa paligid mo, ikaw pa yung taga-sulsol. 'Di ba? Lalong-lalo na kung yung tao na kinaiinisan ng isang tao sa paligid mo ay naiinis ka rin, mahirap maging peaceable, sasabihin mo. Kaya sasabihin mo, oo nga ginawa rin sa akin yan ng tao na yan. So instead of ikaw yung magpayapa, pagpasensyahan na lang natin, baka may pinagdadaanan lang. Ikaw pa yung nagsasabing, ganyan talaga yan taong yan, di na talaga magbabago yan. Ganon. So kung ikaw yung taga-sulsol at taga-gatong para ang dalawang tao ay magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, you are not ang tawag dyan, ang wisdom na nasa iyo ay not wisdom from above. Because ang isang karakteristik ng true wisdom, ikaw ay peaceable. Hindi ikaw ang nagkokos at hindi rin ikaw ang nagiging root cause kung bakit ang mga tao sa paligid mo ay nagkakagulo. Daan niyo po yan, mga kapatid, ha? You are not the one causing the division or strife. Dapat po, ikaw ang nagiging dahilan para sila ay magkasundo-sundo. Ang sumunod na sinabi po rito ay yung gentle. Ano na po natin yan? Na-discuss na po natin nung unang pag-uusap natin. Pangalawa po, ang sabi po, ang true wisdom is compliant. Dun sa binasa natin, open to reason. Ang ibig sabihin po nito, na open to reason, hindi ka mahirap kausap, hindi sarado ang isip mo. Kaya nga, open to reason. Meron po kasing mga ganyang tao, ang hirap kausap. Dapat hindi ikaw yun. Hindi ka madaling, ibig sabihin na dapat magaang kang kausap, madali kang kausap. Ang isang tao na mahirap kausap po, meron ka pa lamang sinasabi, ito yung mga tao na isa pa lang ang sinasabi mo, 10 na agad ang katuwiran na nasabi sa'yo. Kapag ka po ganun ang kausap mo, parang mas maganda pang umistop ka na, kasi kung hindi yung tumatanggap, sa isang salita mo, may 10 na agad na sinasabi. Ibig sabihin noon, I am not open to what you are about to say. Palagay ko, dapat mag-stop ka na rin. Dahil kung ganun ang kausap mong tao, hahaba ang usap mo, ang usap ninyo, pero wala pa rin patutunguhan. Meron po bang ganung tao sa paligid po ninyo? Naalala ko tuloy yung saan yung mga kapatid, yung do not correct a conceited person, he will hate you for it. Meron kasing tao na ganoon po. Isa pa lamang ang sinasabi mo. Minsan halimbawa, alam mo, yung kanina na nasabi mo, parang siya, hindi tama. Tapos raratratan ka na niya. Naku, pagka ganun po yun, wala ka pang sinabi. Hindi mo pa siya kinokorek. Sinabi mo lang, parang yung kaninang nasabi mo yata, hindi yun Ang dami niya nang sinabi, naku, tumigil ka na rin mga kapatid, kasi hindi siya open for reason pagka ganun. Alam niyo po, pagka po yung tao na not open to reason, ibig sabihin po nun, mayabang yun. Proverbs 9:8, do not correct a conceited person, he will hate you for it. Hindi po nagpapakorek ang tao that is not open to reason. Meron po ba kayong tao sa paligid ninyo na pinagpapasensyahan nyo na lang? Ang hirap po nung ganon, mga kapatid. Yung tinotolerate ka na lang ng mga tao sa paligid mo. Tuloy ang akala mo, okay ka pa rin. Pero ang totoo, sila yung okay, hindi ikaw. Why? Kasi pinagpapasensyahan ka na lang nila. That's why you still can get along with them. Pero kung tutuusin po, mga kapatid, ikaw hindi ka pa rin okay. Nag-grow na lang sila or na-outgrow na lang nila yung kakulitan mo. Kaya they have learned how to live with you and tolerate you.
Mga kapatid, dahil gusto lang nilang sumunod din doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ikaw, kawawa ka. Naiwan ka thinking na okay ka pa rin. Bakit? Sasabihin mo, hindi nyo sinabi sa akin, sinabi nila sa'yo. Hindi ka lang nakikinig at hindi ka lang tumatanggap. Kaya ang nangyari, nag-grow ang lahat ng tao sa paligid mo, pero naiwan ka na ganun. Meron bang tao sa paligid po ninyo na sabi, hanggang ngayon ganyan pa rin ba siya? Ang tagal-tagal na niya na. Oo. Pero, nandiyan pa rin siya. Hindi siya nawawala. Sa church nga, maraming ganyan di ba? Matagal na panahon na kasama na natin, di ba? Pero ganun pa rin ang ugali nila. Kung ano ang pinagpapasensyahan sa'yo 10 years ago, yung pa rin ang pinagpapasensyahan ng mga taong nakapaligid sa'yo hanggang ngayon. Why? Because you refuse to grow. Ikaw mismo ang nag-refuse to grow sa pamamagitan ng hindi mo pagtanggap ng mga sinasabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Hindi na kailangan ipaliwanag yun, mga kapatid, kung saan galing yung wisdom na yon. Kung meron kang wisdom nga, mga kapatid, ha? Kasi yung taong ganon, hindi ko masasabing may wisdom kasi walang karunungan sa pamumuhay. Kaya, are you open to reason? Merong mga tao na kahit na sinabihan ng isa na mali yung sinabi mo kanina, pero kahit na nasa sa sarili niya, parang tama naman, pero dahil may sinabi sa kanya yun, oo nga, sige, pag-aralan nating mabuti yan. Pero kahit na within himself, alam niya na walang mali doon, pero alam mo yung open to reason nga hindi siya mahirap kausap. Kaya sasabihin niya, sige, tignan natin yun, ha? Titignan kong mabuti, pag-aaralan natin yan. Di ba ang gandang kausap ng tao na everything is possible para sa tao na yun? Kesa doon sa parang sarado agad. Hindi agad pa pwede. Yun. Parang ouch yata ito. Mga kapatid, Oo, ouch ito. Sabi ko nga sa inyo Ang sunod po, naku, ito. Parang hindi ako ito. Iilan lamang ito, no? Pero ang true wisdom is full of mercy. Oo nga Ako ito. Inaamin ko, I am not full of mercy. Sa totoo lang po. Itong mga full of mercy are quick to forgive and quick to overlook an offense. Yun pala ang full of mercy. So, hindi nga ako. So, ang isang taong may full of mercy ay quick to forgive and quick to overlook an offense. Si pastor, ganito. Parang ang dali-daling, ay okay lang yan. Minsan sasabihin niya, kalimutan mo na yon. Ganon. So ako yung sinasabihan, di ibig sabihin, hindi nga talaga ako full of mercy. Mga kapatid? Quick to, pero alam nyo, dito sa quick to forgive, medyo na to. Oo. Kasi parang natutunan ko to para you can be quick to forgive. Wag mong i-take against dun sa tao. Pwede kang magalit doon sa ginawang hindi tama, pero wag doon sa tao para maging madali ka na patawarin siya. With all honesty, 50-50, napapractice ko talaga ito. At yun ang natutunan ko, mga kapatid. Kapag merong isang naganap na hindi magandang pangyayari, do not take it against the person. Magalit ka doon sa hindi magandang ginawa, but not directly to the person. Kasi pag pinersonal mo na, mahihirapan ka ng patawarin yung tao. Pag sinabi mo palang wag mong personalin, do not take it against that person personally. Magalit ka dun sa ginawa or dun sa sitwasyon, but not directly to the person. Hate the sin daw, love the sinner. Oo. So, yun po yung full of mercy. Be quick to forgive. Kasi, ikaw rin naman, mga kapatid, whether you like it or not, kahit bantayan mo yung sarili mo,
one of these days, malalagay ka dun sa ganong kalagayan na makakagawa ka ng mali. Ang sabi ng Biblia, what you sow, you reap. So if you are quick to forgive, people will also be quick to forgive you when it's your time naman na magkamali. So yun pala ang ibig sabihin ng full of mercy, and you are also quick to overlook an offense. Yan. Medyo pag-aaralan natin ito. Kasi madali tayong madalas tayong magtanim ng galit. Madalas tayong, lalo na kung paulit-ulit ng ginagawa sa'yo, ang hirap nitong yung i-overlook. Kasi siguro pagka unang beses pa lang ginawa sa'yo, madali eh. Kasi di ba parang pwede mong bigyan ng katwiran. Nagkamali lang, may pinagdadaanan lang. Pero yung paulit-ulit, parang ang hirap ng i-overlook nun. Kasi parang, nananadya ka na. Pero, kailangan mo pa rin patawarin, di ba? How many times na kailangan patawarin mo ang iyong kapatid daw na nagkakasala sa'yo? 70 times 7. Ilan yon? 490. 490, no? Sa totoo lang, pwede bang magkasala sa iyo ang isang tao ng 490 times? Single person. Hindi ba? Hindi siya aabot ng 490. So, isipin niyo po, kaya ginanon niyo ng Panginoon, ibig sabihin niya, patatawarin mo every time na magkakasala siya sa iyo. Okay? Tapos po, inabot na ako. Okay, 3 na lang. Full of good fruits. Ang ibig sabihin po nito, true wisdom produces godliness in us. True wisdom produces godliness in us. So, ang mangyayari po nito, mga kapatid, kung napakatagal mo na sa gawain, tapos wala pa ring godliness na nakikita sa iyo, mga kapatid, palagay ko naman it's time to question our relationship with the Lord din. Kasi there's something wrong na po noon. Kasi true wisdom, ang sabi rito, produces good fruits. And that good fruit po is godliness. Kailangan may nangyayaring ganun sa buhay natin. Otherwise, nagsasayang po tayo ng oras ng pakikinig. Kasi faith without action is dead. Lagi nating sinasabi. At kung ito ay dead, wala na siyang silbi. So, ano po ang silbi nang nakikinig tayo pero hindi naman natin ina-apply? Ano pong resulta ang hinihintay natin? Ano pong magandang bagay ang hinihintay natin sa sarili natin na mangyari kung yung naririnig naman po natin ay hindi po natin ina-apply? So, ang true wisdom po ay dapat rightly applied sa buhay natin para magkaroon nitong good fruit na pinag-uusapan dito. Tapos, ang true wisdom po, ang sabi rito, is unwavering. Ibig sabihin, it sticks to the truth. Pag sinabi mong unwavering, hindi ka na nasusway ng mga maling panukala. Kasi nag-stick ka sa katotohanan. Sasabihin sa iyo, ikaw naman, minsan-minsan lang naman, napaka-KJ naman ito. Sasabihin, patatawarin ka naman, di ba, ng Diyos na sinasamba mo? Sabi mo, mapagpatawad ang Diyos. Yes, mapagpatawad ang Diyos, pero wag po natin gagawin yun na, sige, minsan lang naman. Stick to the truth of the Word of God. Yun ang sinasabing unwavering. Nakakita na po kayo ng tao na lahat ng ginagawa ng panuntunan sa lahat ng desisyon na dapat gawin niya, Word of God, yun yung taong full of wisdom. Kasi alam niya na kapag ang ginawa niyang panuntunan, salita ng Diyos, hindi siya magkakamali. So stick to the truth. Yun po ang sinasabing unwavering dito, mga kapatid. At tapos, without pretense. Sabi niya, true wisdom does not put on a false front. Walang mapagkunwari. Dapat genuine and real all the time. Hindi lamang sometime. Natutuwa ako dun sa mga taong what you see is what you get. Kung ano siya, yun na siya. Walang pagkukunyari. Kahit na ba minsan hindi tama na rin yung ugali niya, at least hindi siya nagpe-pretend.
Pagka ganun kasi yung tao, nakikita mo kung ano yung pwede mong sabihin sa kanya na, alam mo, madalas ganito ka. Kesa naman dun sa nagkukunyari siya, hindi mo alam kung ano yung pwede mong i-contribute sa buhay niya para maging maayos siya kasi puro hindi pa totoo yung pinapakita sa'yo. At saka yung sinasabi. Diba? Ako gusto ko yung mga taong ganun na what you see is what you get. Without pretense ang tawag dito. So yun ang isang sauce o isang ingredient ng true wisdom. And finally, sabi niya rito, most of all, ang true wisdom is guided by peace. We are to be people of peace, mga kapatid, at every day of our life, dapat mas nagpo-produce pa tayo ng even more peace. Alam niyo po, itong peace na ino-offer sa atin na kasama ng true wisdom, ito po yung peace na galing sa Panginoon na pinag-uusapan. It is not the peace that the world offers. Pansinin po ninyo, isa po sa mga ginagamit po natin sa true wisdom, ang pinag-uusapan natin na full of peace. Peaceable siya, sabi rito. Guided by peace. Kapag may gagawin po kayo na medyo gray area yan para sa inyo, para po alam po ninyo kung ito ang ginagamitan nyo ng true wisdom kapag may kapayapaan kayo. Kapag halimbawa isang bagay gagawin mo, kasi may word of God na tayong lahat, may ugnayan po tayo sa Panginoon. Itong true wisdom na ito na sinasabi, kapag ang isang bagay ay gagawin mo pero wala kang peace, do not push through, mga kapatid. Ibig sabihin nun, there's something wrong. Kahit na anong justification and rationalization ang sabihin mo sa sarili mo, mararamdaman mo pa rin yun na hindi mag-agree yung spirit ng Diyos na nasa iyo. Ibig sabihin, walang kapayapaan, wag mong ituloy. Meron kasing mga ibang tao, gustong talunin ng kanilang rason yung kapayapaan na yung hindi kapayapaan na nararamdaman nila, tinatalo nila ng reason nila, ginawa pa rin nila kahit na wala silang peace nung gagawin na nila yon. Tapos later on sasabihin nila, oh, kaya pala nung bago ko gawin to, hindi ako mapakali. Yun naman pala hindi ka na pala mapakali, ba't ginawa mo pa? Yun ang sinasabi po dito. Guided by peace. Let the peace of Christ guide you in every decision that you have to make. At yun po, malalaman mo that you are guided and using the true wisdom that is coming from the Lord. At later on, after po nito, para mas makita pa natin ang pagkakaiba ng true wisdom, yung wisdom from above and wisdom from below, abangan nyo po mamaya kung ano ang palatandaan ng wisdom from below. Para at least, pag sinerch natin at in-apply natin yung natutunan natin, automatically alam na natin, ay, this is not wisdom from above. Alam na agad natin, kaya pwede na natin siya agad na baguhin. Kaya wag po kayong aalis, ang tabayanan nyo yun hanggang mamaya. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, salamat sa Diyos at natapos natin yung true wisdom. Kailangan po natin yan para hindi na po tayo nag-step no, step yes sa ating pamumuhay na spiritual. Okay, birthday sa araw na ito ni, patiin natin. Isa lang, Brother Robert Perez. Sino si Brother Robert Perez? Si Bim ba yan? Si Bim, no? Ren daw yun. Basta anak ni Brother Rene. Oo. Okay. Brother Robert Perez. Alam ko si Beb yan eh. Sister Mary Ann Sebastian. Manugang ni Sister Carmen Sebastian. Brother Mando Concha. Uy! Brother Mando na father ni Sister Judith. Brother Jairus Harjolin. Anak ni Maricel ng ating Palakpakin Prayer Group. Brother Zach Pangilinan. Happy birthday, Zach!
Oo, may offering si Zach kay Lord dahil birthday niya ngayon. Happy birthday, Zach Pangilinan. Siya po ang nag-iisang anak ni Brother Henry at ni Sister Jen. Oo, advance na yan. Later on, I will tell you why. Sister Tin Lopez. Happy birthday, Tin. Brother Rudy ko. Happy birthday po. Yan bang mga yan advance na lahat? Okay. Some of them, karamihan po ritong binabanggit ko ay advance na. I will tell you why later on. Brother Rudy ko, Sister Len Ravalo, Brother Ray Carriaga, Sister Connie Montalvo ng ating Padre Garcia, and Brother Allen Villavicencio ng ating Lipa. Tama? Okay. Binati na po namin kayo because itong mga darating na araw ay wala po tayong mga pagbati muna, mga kapatid. Dahil nga po Lenten special po natin to, tuloy-tuloy muna po ang ating gagawin. Wala muna itong mga bati-bati. Kaya binati na po namin kayo. So, happy birthday sa inyo at advance happy birthday sa mga ibang kapatiran natin. Sister Jam. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Thank you, Lord. Enjoy nyo po ngayong buong linggo kahit na lockdown. Kayo naman, dumaan na tayo dyan eh. Inulit lang. Kaya okay lang din. Actually, yung mga ibang seniors, hindi na yan sa kanila eh. No? Hindi na bago kasi hanggang ngayon naka-lockdown pa rin sila. May mga senior na ni-lockdown nila yung sarili nila the whole year. Hindi talaga sila lumabas. Ba't di kayo lumabas? Ngunit pa yung mga senior dito, si Mami Pas, hindi nyo yung pwedeng i-lockdown. Oo. Lumabas pa rin siya. Bibili raw ng gamot. At saka kukunin yung kanyang pensyon. Kayo naman, bigyan nyo na lang po ng authorization yung mga apo na ninyo, Okay. Narito naman po yung sinasabi ko sa inyo na offering ni Zach. Kasi nga, birthday niya. At pinadala po niya ito. Matutuwa kayo, mga kapatid. Bago natin i-announce yung winner nga pala nung ating grand finals. First part of our grand finals. Grabe, no? May first part. Kasi naman yung mga kapatiran natin, walang tigil ng pagpapadala. Thank you, Lord, mga kapatid. Tapos may mga nakita pa ako doon, sila Ate Mayet pala, nagbigay rin ng mga prizes. So, kailangan natin pamigayan. Plus, syempre, magkakaroon din po tayo ng grand finals para doon sa mga kapatid natin, yung mga members natin. Kailangan na po nating mag-grand finals sa inyo, mga kapatid. Kaya kung hindi kayo sumali kayo dito sa grand finals, pwede pa rin. Kasi alam nyo po, sa susunod, meron tayong iba. Oo, meron tayong sisimulan na bago. Hindi po ba kayo natutuwa sa ganyan? Kasi imagine niyo pagkarami-rami, ngayon wala ng worker na hindi nakaka-memorize ng Old and New Testament. Meron pa ba? Nagkakamali pa rin? Hindi nyo na makakalimutan yon. Ay, si Arnold. Huwag na, pass na si Arnold.
Talaga ba? Ako nga, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and then Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John's, Jude, and Revelation. Mine na yung lagi akong ano sa inyo, ayaw nyo akong bigyan ng regalo. Lugi ako. Buti na lang, nananalo ako lagi sa mga raffle, di ba? Nananalo ako lagi sa GC's merchandise o sa mga free mind. Tapos nanalo ko kagabi kay Miss Sasad PH. Isang sakong bigas, Buti na lang nananalo ko doon. Dito ba't ayaw niyo ako rin bigyan? Tapos ako binibigay ko lahat sa inyo. Akin na yun mine ko na yun. Sister, pwede bang i-mine ko na yun? Biglang minine Okay. Panoorin natin si Zach Pangilinan. 2 and 34. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st Chronicles, 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Jude, and Psalms, Hosea, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zechariah, Habakkuk, Zechariah, Haggai, Zechariah, Haggai. Yay! Ang galing ni Zach. Napansin niyo, Pangilinan na Pangilinan, Oo, pati yung itsura, Parang kamukha ni Henry yata. Parang mas kamukha ni Arnold kesa kay Henry, Happy birthday kay Zach! Ang galing-galing naman. At parang ang ganda ng pagkabigkas niya sa parang yung pangalan niya, di ba? Ang pangalan niya ay Zach. Zachariah, ang sabi niya. Okay, thank you, Zach, sa kanyang memorization. Para naman po sa ating memory verse of the day. Of the day lang din pala yan, Jami. So, Exodus 14:13. Maganda po ito. Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Ulitin ko po, mga kapatid. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran natin ngayon na nag-positive sa COVID, nasa mga bahay para po dahil naka-quarantine. Some of them ay okay naman, pero yung iba naman po ay medyo hirap na huminga. Mga kapatid, ito po ang verse na para po sa inyo. Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Exodus 14:13. Believe it, claim it, mga kapatid, at gagawin po yan ng Panginoon para sa inyo. Thank you, Lord. Okay, ngayon na po para sa announcement ng ating first grand finals. I said first because next week meron. At
Nakakatuwa naman yung family of 3 ninyo kahapon. Nakita ng inyong sponsor na hindi naman daw po nagkamali. Yung Garcia at Pangilinan family. Na taon lamang daw na nabunot ang una ang mga Balanggit family. Kaya ang mangyayari, binawi ko ang kanilang premyo. Sapagkat papalitan yan ng 4 na beses. 4 na sabon. hindi na sabon. Binawi ko ang sabon dahil bibigyan na daw po niya kayo ng premyo ng kaparehas ng first prize. Oh, di ba? Kaya, it's a tie for all of you. Okay, ngayon naman po, ito po ang naging resulta ng inyong boto kahapon. Nakakatuwa po dahil ang mga kapatid ni Jam ay talagang kapatid. Yan ang mga kapatid. Kung napansin niyo si Cory at si Ep kahapon, di ba? Talagang nangangampanya. Iboto niyo po si Ate Jam. Walang mali, hindi hinihingal. Ang sabi doon. Natuwa ako kay Cory at saka kay Ep. Yan ang mga kapatid, nagbotohan. O, si Minister Jerry, dinaan sa kapogian daw. Di ko nga alam kung saan banda eh. O, di ba? At may natuwa din kay Minister Jerry. Hindi pa siya nananalo kahapon, may nagbigay na ng love offering specifically for him. Ginamit niya ang sympathy, hindi empathy, hindi. Natuwa daw siya doon kay kay Minister Jerry. Si Sister Tita nga sabi niya, nung si Minister Jerry daw ay nagre-recite, napaindak daw siya, umiindak daw siya habang kay Minister Ernie? Naawa daw. Napaindak, yung isa daw naawa, hindi. O, eto na po ang resulta. Pakita na natin, Jam. So, ang nanalong first prize ay si Minister Jerry. Second prize, Minister Ernie. At ang third prize ay si Sister Jen. Ayan. Okay. Now, the awarding. Yee! We will now go to the awarding. Hindi, alisin mo yung laman sa loob. Ilagay mo sa dust bag. Wala na, inalis mo na. Sige, lagay mo na ulit sa dust bag. Okay. Para sa unahin natin, ang ating third prize, Sister Jen Garcia, narito ang iyong long champ. Ay, sinabi ko pa. O, di bale? Okay, wala nang brand. Okay? Ito ang iyong bag para sa ating third prize. Ang ganda niyan, Jen. Ayan. Congratulations! Para naman sa ating second prize, yung winamine ko. Yung minamind ko. Yan. Ayan. Kuya Ernie, papalitan ko na lang ng sabon. Ito. Ayan, ang kay Kuya Ernie sa ating second prize. Bigay mo sa kayo. Dito naman, butsog mo naman akong takpan. Ayan. Yay! Palitan ko sabon sa'yo mamaya. Ayan. Oo. Kasi alam nyo kung ba't maganda yan? Double happiness, Kuya Ernie. Nakalagay, Double happiness series. Gusto mo ba kaming paligayahin ni Kuya? Palitan ko ng sabon. Kasi may soup na siya, tas meron pa siyang samyupsal. Okay. And now, brothers and sisters in Christ. Ala, nabagsak ni Butch. Iba. Ang ating grand prize winner, Minister Jerry Orlina. Ang laki nung air fryer niya. Alam niyo, hindi ito yung malaki ito eh. Yan
ang kanyang air fryer. Ayan. Courtesy of GC's merchandise yan, mga kapatid. Ang laki nito, G, oh. Grabe. O, yan na. Congratulations! Yee! Ang bigat. Pwede mo diyang iluto si Beng. Pag... yun daw gustong gumamit, pwede nyo daw gamitin. O, yan. With the condition na kalahati ng niluto nyo ay sa kanya. O, syempre naman, kapag ka nag-fry kayo dyan ng one whole chicken, kalahati, kay Minister Jerry. Siya nga pala, yan ay 110. May 110 naman tayong mga outlet sa bahay kaya... Wala daw 110 kay Minister Jerry, kay Minister Arnold meron. Alam nyo, ang sabi ni, pagka daw yung chicken ay inilagay mo dyan sa air fryer, ang kalalabasan daw niya parang yung sa Max's Restaurant. Oo, tinry na raw nila. Hindi ako nagko-commercial. Ang hirap namang sabihin kapag ka oo, hindi ako nagko-commercial. O, basta yung isang restaurant, ganun. Parang Rogers. Ayan. Congratulations sa ating mga kapatid. So, next week, huwag kayong mag-alala yung mga hindi natawag. Hindi next week. Sa Sunday, bubunot tayo on the spot. Kung sino yung mag-re-recite. At meron tayo ulit na cash. At saka, mga sabon pa. Meron pa tayo meron pa tayong steamer. Kuya Ernie, sabon. Meron pa tayo dong steamer. Meron pa tayo dong, ano pa yung nandyan natin? At sa mga kapatiran, mga kapatid namin na wala po dito sa loob, meron din po kayong chance for the, grand finals ninyo. Meron pa po tayong isang samyup na, anong tawag dyan? Kaya lang hindi na siya double happiness. Single happiness lang po siya. Kasi wala siyang pang soup, pero pang samyup siya sa mga kapatiran natin. At meron din po kayong brand new na bag. Huwag nang sabihin, sabi ni Pastor, kung ano ang kanyang brand. Pero meron din po sa inyo. Kaya practice na po kayo mga kapatid. Because, okay, na to bibigyan ko na kayo ng heads up para doon sa susunod. Para mag-practice na rin kayo. Hindi ba ang ganda ng na-memorize natin ang Old and New Testament? Yung mata ko kumikirot. Hawakan ko. Kasi gumagalaw. So, na-memorize natin yon. Nang natuwa tayo, nagbigay sa atin ng kaligayahan, at nag-serve ito as bonding sa ating lahat, mga kapatiran natin na nasa labas. Hindi kasi natin alam kung hanggang kailan itong ating pandemic na ito, mga kapatid, at hindi pa natin alam kung kailan tayo magkikita-kita. But through this, nakikita namin kayo as far as Isabela, Amerika, di ba? Batangas, Baguio, nagkikita-kita po tayo through this. Kaya, ang susunod po natin na memorization ay 10 Commandments. Every Christian should memorize the 10 Commandments. Dahil dyan po nagsimula ang lahat. Kaya kailangan po, tayong mga Kristiyano, especially, ay memorization. Kesa dun sa hindi. Nakakahiya naman, di ba? May mga hindi Christian pero memorize. Tapos tayo, hindi natin memorize yan. So, ngayon pa lamang po, mag-aral na po kayo ng 10 Commandments chronologically. Na nasa Bible. Kasi meron pong 10 Commandments na hindi hango sa Biblia. Okay? Ang kukunin po natin ay sa Exodus 20. So, yun po it doesn't matter kung anong version po yun, basta ang kunin nyo po ay nasa Exodus 20. Okay, mga kapatid? Kung ano ang mas madaling version sa inyo, kahit na Tagalog,
Pwede rin po. As long as memorize natin ang 10 Commandments chronologically. Huwag po nating ipagpapalit-palit. At yan ang susunod. Kaya ngayon pa lamang po, practice na po, mga kapatid, ha? Alam niyo, sumali kayo, mga kapatid. Wag niyo pong hayaan na yung pride natin na mapahiya ang maghinder sa atin. Kasi dadalin po tayo niyan nowhere. That pride will bring you nowhere. Tuloy, mga kapatid, lahat ng tao dito, lahat dito at saka ibang kapatiran natin na memorize yun at napatunayan nila na kaya pa pala nilang mag-memorize. Ikaw, hindi mo napatunayan kasi you did not make an effort or sometimes nag-effort ka naman pero inuuna ka ng pride. Yung ayaw mapahiya is also pride. Mga kapatid, ano naman po kung mapahiya tayo? Hindi naman po natin yun ikamamatay, mga kapatid. Okay lang po yun. Kaya, sali na po kayo ha sa susunod. Thank you, Lord. Memorize lang, wala ng tono. Pwede rin. Maganda nga pala to. Itula, ano? Pwede nyo rin lagyan ng tono. Kasi sometimes, mas madaling matandaan pag nilagyan ng tono. Kay Minister Ernie, ganun sabi niya, ganito daw po siya. Pag may tono daw kasi siya, kahit hindi niya iniisip yung kasunod, dahil may tono siya, alam niya what goes with that tune. Di ba? Kung ano yung, sa books, what books goes with this tune, dun sa ano mo na yun. Oo nga naman, mga kapatid, mas maganda nga may tono. Kung wala kayong tono, ganito, wag na lang natin siyang i-memorize lang. Kung wala kang tono dahil hindi ka music person, itula mo siya. Di ba? Oo. Thou shall not ganon. Yan. Gawin natin na ganon. Ako'y tutula, mahabang mahaba. Nakalimutan ko na po kaya tapos na po. Ayan. May prize daw ako kay Ima. Tabang talangka? Si Ima, babayaran ko yun Minorder pala ako, kaso hindi ako makakauwi. Hindi, in-order ko yung parang ngayong Webis Bernes. Uy, hindi ako umorder, dapat ng pang-akin lang. Everybody dapat yun na makakatikim. Kasi alam ko, konti lang naman ang kakain dito dahil lahat tayo high blood Kaya ilang bote lang ngayon. Hindi, gumagawa kasi yung pinsan ko na pure. Oo, bihira na lang ngayon ng pure. Kaya, Dok, hindi ako kakain nun, Dok. Hindi. Hindi ako kakain nun, Dok. Ayan. Okay, thank you, Lord. So, mga kapatid, mahigpit ko pong ipinagbabawal bukas ang unahin ng anumang bagay. Dahil, mga kapatid, magsisisi kayo. I promise you, magsisisi kayo pag hindi po kayo maaga bukas. Kasi hindi nyo po makikita yung kabuuan nung teaser kanina. Kaya for one whole week, Tuesday, Thursday, Friday, hanggang Saturday po, ay buhay ng ating mga kapatiran ang mapapanood po ninyo. At masasabi nyo po na may pag-asa pa nga pala talaga. Meron pala. Makikita nyo po yan tomorrow, mga kapatid. But for now, okay. Yung awitin po natin kanina, wala rin tayong new song because starting tomorrow, basta dire-diretso po muna, ha? Wala po munang bate, wala po munang new song, at wala rin pong memory verse of the week, yung binasa ko po sa inyo kanina. Huwag nating kalimutan. Exodus 14:13. Madaling tandaan, 14:13. Exodus 14:13. But for now, gusto ko pong ulitin yung awitin ni Doc kanina dahil ito po ang dapat maging panalangin nating lahat. Take me out of the dark because wala po tayong makikitang ganda sa kadiliman. Kaya maging panalangin po natin ito lalo na as we reflect on
the passion of Christ na pinagdaanan po niya just for us to be saved, mga kapatid, reflect on that ngayong week na to at maging panalangin ng puso natin itong take me out of the dark, my Lord. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go? And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times, it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptations finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. We just forget you won't give me what we can't bear. Take me out of the dark, my Lord. We don't wanna be there. Ooh, ooh, ooh. You've never left my side. You gave your hand to me to hold you, Lord Jesus. I'm no longer in the cold, and yet I leave you there. When I feel satisfied, I'd like to thank you every day. Not only when I feel this way. I never known a man who gave his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he promised us eternity, and we can have that promise in peace if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. We just forget you won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't wanna be alone. Take us out of the dark, my Lord. We don't wanna be there. Oh, oh, my Lord. Trust in you with all of my heart, and lean not on my own understanding. We just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord.
'cause we don't wanna be alone. I don't wanna be there, my Lord. May your glory be yours, my King, my Lord. Ay, salamat, ano, ha? Proverbs 3, 5, and 6, ano, ha? Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will direct your path. So, merong our responsibility, yung first 3, and God's promise dun sa pang-apat, ano, ha? Yung pagpapatuloy ng ating wisdom from above tsaka wisdom from below. Pero bago yan, naabutan niyo ba yung yung nanood kayo ng sine tapos double, Minister Ernie? Nakapanood ka na ba? No? Ha? Saan sinehan? Sa Paco. Ako nakakapanood minsan doon sa Avenue nung araw. Ano pa yon? Cinerama, Odeon. Si Terry nanonood sa Palace. Ay, wag. Sorry po. Terry kasi ang ingay mo dyan eh. Na ano tuloy ako eh. Oo, wag. Sorry Lord. Mga stage play naman meron doon, ano, ha? Okay. Kaya ko nabanggit sa inyo yun. Mayfair. Nabutan niya, hindi? Mayfair? Meron nun. Oo. Universal. Oh, yan. Oo. Yung sinirama nun, di ba? Meron yung skating nga sa taas. Yung ba yun? Di ba, nung araw? Yun. Oo, ba? Kaya ko nasabi sa inyo, kung kayo manonood ng 2 sine, kasi bukas, 2 sine mapapanood nyo. Oo, double. Ang tagalong introduction ko. Kasi bukod dun sa ating kadiliman noon, liwanag ngayon, yung first portion niyan ay yun yung ating the resurrection of Christ. Oo. Kasi dun sa resurrection of Christ, ipapaliwanag biblically itong resurrection of Christ. 4 ito. Yung una, si Minister Boy. Kasi itong resurrection of Christ, nasa Old Testament pa. It was prophesied kung ano magaganap. Imagine. Tapos, susundan niya ni Minister Elmer. Kasi maraming pinabubulaanan ng resurrection. Alam niyo ba na yan ang the greatest, sabihin ko, ng Christian doctrine? Oo, yung resurrection. Kaya, meron diyang evidence. At susundan niya ni Minister Ernie. Ito naman yung resurrected body ni Jesus Christ. Ang tawag doon ay spiritual body. Just imagine, si Jesus Christ doon sa upper room, nakakatagos doon sa wall. What kind of body is that? Huh? And finally, kay Pastor Rafi, nag-resurrect si Jesus Christ. Nananampalataya tayo. Baka mamaya, dito nga sa sinasabing lesson natin na yung wisdom, makikita hindi lamang ito
intellectual assent. It must be resulted in our behavior kung ikaw ay may wisdom. The same with the doctrine of resurrection, it must result in our resurrected life. Kaya may mga resulta yan. And finally, sa Sunday, culmination yan. So, in Jesus' name. Ako, tuwan-tuwan, na-rebuke ko eh. Sabi ko, glory to God. At yung ating apat na mga kamanggagawa talagang nagsusunog ng kilay. Speaking about nagsusunog ng kilay, meron akong eyebrow dito na mura lang. Alam niyo kung bakit? Kasi itong pinag-aaralan nating wisdom, may wisdom sa langit, may wisdom sa lupa. Ito ang pagkaka-opposite. Basahin ko sa inyo uli, James 3, dito sa 13 hanggang 14. Tinalakay na ni Sister Ria yung result ng true wisdom. Meron ba tayo nun? Ilan ba yung nakita nyo dyan? 8? 7? Naku, reviewin nyo yun. Napakahalaga kasi if that would be the life ng mga tao dito sa lupa, kasi we are all in need of kapayapaan. So much chaos and troubles and pains and sorrows na kikita natin sa mundo. Sometimes affected tayo, but by the grace of God, dahil sa kanyang doctrine na ating pinapakinabangan, di ba? Para bagang nagkakaroon tayo ng... ang wisdom kasi ay nandoon sa John 8:31-32. If you abide in the Word of God, that is the teaching na galing sa Diyos na kapag pinamuhay natin, but ang nakalagay dyan, maging disciple ka, a learner. Kasi ang kailangan natin dito sa lupa, di ba, actually, ang wisdom o knowledge, wisdom, discernment, although knowledge is acquired, but knowledge of the Word of God, yan ay gift ng Holy Spirit sa 1 Corinthians 12. Yan ay part ng ating mind gifts, yung knowledge, wisdom and understanding or discernment. So as Christian, we have to, kapag may wisdom ka, you look at things sa God's point of view. Kung meron ka namang knowledge or insight, you see through things, situation, difficulties sa God's point of view. At kung meron ka namang understanding, it is how you respond to life and its difficulties sa God's point of view. Just imagine, napakaganda. Dito nga, kailangan meron tayong wisdom from above. Basahin ko, Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his work are done in meekness and wisdom. Meekness of wisdom. Yung pinaliwanag kanina ni Sister Ria. Strong state of mind, humble state of mind, tsaka God-controlled mind. Napakahalaga niyan. If that would be our knowledge on how God deals with us and gives us wisdom and we live by it. Kasi kung intellectual assent, nasa isip lang. Tapos hindi naman nakikita sa, yung meron kang belief, meron kang doctrine, pero wala ka namang pamumuhay ng conduct mo na makalangit o mga nabanggit kanina, ang resulta, mapapahamak yung ikaw, mapapahamak, pati yung nakakarinig sa iyo sa unang Timoteo 4:16. Pakitingin nga, naalala ko bigla na kailangan yung doctrine mag-match doon sa behavior and conduct mo, which is Christ-likeness. Hindi ba? Kasi pwede namang knowledgeable ka sa Word of God. Baka naman nandun lang tayo sa Word of God, you do not abide, but you appreciate the Word of God,
intellectually and academically, you are satisfied, but not only intellectual appreciation or academic satisfaction, when we abide in the Word of God, that is wisdom. That is the truth. But first, we have to be a learner, a disciple. So, dito nga sa ating mundong ginagalawan, kailangan although sabi natin na ang knowledge is acquired, but itong knowledge, we have to progress dito sa life natin. Ako nga natutuwa na pwede nyo namang ulitin Halimbawa, ang dominant language noon, Greek, di ba? Greek language. Kaya we study the original word ng mga ating pinag-aaralan. Today, ang dominant na lingwahe, English. Di ba? So, kailangan mag-progress tayo. Pwede nating balikan yung grammar Ano ba ang grammar? Kailangan, lalo na ang mga ministers of the Word of God. Yung grammar, kombinasyon niya ng syntax tsaka morphology. Oo. Pag hindi mo binalikan yun, syntax mga kapatid, ang spelling ba ng syntax? Oo, yun. Tsaka ano yung isa? Morphology. Yan. Tapos, pag-aralan din natin, kasi minsan, ako man, yung conjunction, preposition, yung adverb, adjective, yung noun, yung pronoun, yung adjective nga, tsaka noun, minsan, napapagkamali natin. Halimbawa lang, by God's grace, kailan natin gagamitin yung should, would, could. Kailan natin gagamitin yung on, at, in. Parang napakadali lang, pero pwede naman natin i-progress ang ating mga sarili sa study. Much more sa wisdom sa Word of God because that is knowledge rightly applied and it is based on the Word of God. So the more we soak ourselves, the more we study the Word of God, the more na tayo makakapamuhay ng... Kasi yung wisdom, it is the art of right living. It is beauty. It is the art of right living. Just imagine, di ba? Pagka maganda ang pamumuhay mo, you please God because meron kang sanctification at meron kang holiness. And that is wisdom, di ba? Pure. Sabi nga ni Sister Ria kanina, pure life, morally. Just imagine if that would be the life of every individual in this world. Tapos peaceable. Una dyan, kailangan meron kang... kasi ang peace, ma-attain lang ng mga tao dyan, yung peace na galing kay Lord. Meaning to say, ikaw muna magkaroon ka ng peace with God. How can you have peace with God? Kailangan meron kang true repentance, be reconciled to God, knowledge of the Word of God, then you acknowledge na all have sinned. We have lahat. Tapos, we need a Savior. Then, change of mind. Yun na nga. Diba? Then, pag sinabi mong you have peace with yourself, di ba, there is always a battle, yung flesh and spirit within us, dun sa Romans 7. Yan ay nalibing na. Abangan nyo yung mga 2 weeks from now, yung resurrected life. Nako, ito yung mga pamamaraan na dapat nating mahimaymay at tignan natin, salaminin natin ng ating mga buhay. Hindi ba? Napakaganda ng may wisdom. So kung may wisdom ka, you have made peace with God. Pero si Lord pa nilang gumawa nun. Ngayon, kung meron kang peace with God, with yourself, peace with God, you are justified, then this must manifest in your relationship with fellow human being. Kaso hindi naman dahil eto na nga yung demonic Meron demonic. Ano ba tong demonic na wisdom? Parang pag tinignan ko, ano naman ito? Ano ba to? Hindi lang sarcastic ba ang tawag doon? Talagang para bagang ang wisdom from below is unspiritual, earthly. Tapos nilagyan pa, demonic. Ang daming ganitong pamumuhay na hindi nila napapansin na penetrate na ng wicked spirit yung kanilang emotion and behavior. That is one of the hierarchy of the evil spirit to penetrate your emotion. And then you still remain in that emotion without acknowledging that is wrong,
then you will remain in that position without you knowing it. But still, you have the doctrine. But deep in, kasi itong wisdom, hindi lamang ito manifestation nung iyong behavior sa labas. It is also how you feel and how you think. Oh, alam ng Diyos yung ganong katindi to, mga kapatid. Kaya nga, warning, demonic eh. So again, dun sa, kung kabisado natin ng English grammar, how about the Tagalog grammar? Ano sa Tagalog yung preposition? Ano ba sa Tagalog yung preposition? Pang-angkop ba yan? Ano ba yan? Panghalip? Pang-abay ba yan? Pang-angkop ba yan? Pangalan ba yan? Pang-uri ba yan? Parang hindi too late, mga kapatid. Kasi, for us to gain wisdom, we have to improve ourselves. First, yung syntax at morphology. Then, kung kabisado mo na ang English grammar, how about Filipino grammar? Pwede mo naman balikan eh. Ang ngayon nga, kahit matandaan na tayo, hindi ka na pupunta sa school eh. Ang dami nagtuturo sa YouTube. Mga Pilipinong mga teacher, ang gagaling, mga kapatid. So, pwede naman kahit matanda na tayo eh. So, hindi lamang academic satisfaction or intellectual appreciation ang wisdom that comes from above, it must abide in our lives. The doctrine, ha? Kaya naman eh, di ba? So, tignan natin itong mga false. Itong mga false, ha? So, James 3. Oh, tignan nyo, ha? Yung wisdom. Actually, doon sa Proverbs 24:3-4 nga, napakaganda eh. Sige, silipin nyo mabilis. Kung ganito ang nasa pamilya, Proverbs 24:3-4, paki-review nyo nga, naalala ko bigla. Just imagine if this would be the guiding principle. Tsaka doon sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meaning to say, you are afraid of displeasing God. Hindi ka gagawa ng mali because you have reverence with God eh. And you have the reverential fear. Just imagine kung that would be our disposition in our lives. At doon sa Psalms 19 verse 7, na kapag meron kang fear of the Lord, it will endure forever. Just imagine, forever, ang fear of the Lord, ang wisdom. Kumbaga, in our lifetime here, ikaw yung nakikinabang. Pero, minsan hindi mo napapansin tong akala mo may wisdom ka dahil maalam ka sa salita ng Diyos. Secularly, academically, mataas. Halimbawa, magna, summa, I have nothing against such. But if your behavior is mabaho, wala ka pa rin. Oo, wala ka pa rin. Kung ang karakter mo ay mabaho, wala ka pa rin. Demonic pa rin eh. Ang grabe nga, oh. Ha? Ano ako? Flying colors ako. Hindi yun ang batayan. Is there anyone new who is wise in understanding? Let him show it by his good deeds, performed with humility. Ikaw ang tangos naman ng ilong mo, ayaw mo namang matutuwid or something. You have wisdom? Demonic yun. Ha? Brother, pastor, demonic? Okay, tignan natin. Eto. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his work are done in meekness of wisdom. But if you have, eto na, bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic pa. Minsan, nasusuong dito, hindi namamalayan. Even Christians, actually, ito nga, sinulat to eh, yung para sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Itong Book of Wisdom na to. Yes. Sa mga teachers of the Word of God. Kasi, ang mga may wisdom, yung mga nagtuturo eh. Yes. Much more sa mga ministers of the Word of God to. Oo, mga kapatid. Ganong katindi ito.
So, ano yung false dito na sabi dito? Una, yung bitterness. So, false wisdom arouse bitter, envy, and jealousy. Bitterness, envy, and jealousy. Kapag meron ka niyan, kahit na may talino ka, kahit na may alam ka sa Word of God, pero kapag meron kang bitterness, meron kang envy and jealousy, demonic yun. Naalala niyo dun sa Ephesians 4, 31 to 32. Get rid of all bitterness, passion, hateful feelings of any sort, but instead be kind and tender-hearted to one another. Kung meron ka pang kiniking, grabe, no? Demonic. So, tanggalin mo na yung ano mo. Baka mamaya, ang dami mong hinanakit, tampo, at kung ano-ano pa, grudge, o anything against anybody, hingi ka ng tawad sa Diyos. Ikaw ang hihingi. Pero minsan, hindi mo naman to aaminin minsan dahil pwede mong i-justify, pwede mong i-rationalize, pwede mong masisi ang situation, pwede mong masisi o matignan na bakit ka nagkakaganito. Dapat hindi ganito ang trato sa iyo ng mga tao, so on and so forth. You can have all the excuses, but it boils down to you. Sa sarili mo muna. Otherwise, demonic ito, sensual. Grabe nga. Di ba yung wisdom, pag pinag-aralan nyo sa Greek, kaya nga sabi ko yung Tagalog grammar tsaka English grammar. Kasi pag pinag-aralan mo yung Greek grammar, kombinasyon ng syntax tsaka morphology nga. Ang wisdom sa Greek ay Sophia. At isa pang meaning niyan ay phronesis. So at least, pag pinag-aralan mo yung Greek grammar, yung word na, yung syntax, yung combination ng word para mabuo ang sentence, well-formed sentence, tsaka yung morphology, how it was formed and how it was used, more or less, magagrasp mo and you will understand the real meaning dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sophia is insight to the true nature of things. Insight to the true nature of things. Phronesis is the ability to discern modes of action with a view of the result. Then you can discern. Di ba? Magugulat kayo. Tayo, by God's grace, gunitain nyo, servants of God, Christians. There are times na meron magpapapray sa atin. Hindi ba? Tapos pag-pray nyo ko. Tapos di ba, there are times na talaga naman, brother, sister, ano po pag-pray? Minsan kapag sinabi niya, madidiscern mo yung true nature ng kanyang sinasabi. Tapos, makikita mo, magmamanifest doon sa mukha kung galit, inggit, o nangangati lang ngipin sa kanyang pag-share. So, di ba, ang ibibigay mo, hindi naman yung gusto niyang maganap? Hindi niyo ba napansin? Minsan sabi mo, sister, gusto mong patawarin? Iba naman yung pinapipray niya. Ba't ka binigyan ng wisdom? James 1:5, di ba? Hinihingi mo if you lack wisdom, ask God. Lord, ano ba pagpipray ko dito? Di ba pag nag-share na siya, yung features ng face niya, tsaka yung lumalabas sa labi niya, bibigyan ka ng discernment ni Lord wisdom, minsan, matutuwid mo siya. Kaya lang, there are times, sabi nga, do not correct a conceited person, he will hate you for it. Kaya kawawa ang mga mayayabang, wala na magtutuwid. Kawawa. Dahil nobody will take a risk sa'yo. Bakit natutuwid? Mayabang ka naman. So, bahala ka. Parang sabihin, bahala ka sa buhay mo. Kaya nga binigyan ng warning. Pero kung meron ka rin kababaan na loob, maawa ka na rin, sabihin mo pa rin. Ngayon, kung magalit sa'yo, iba ang reaction, how he respond, dahil walang understanding, he will respond or react differently, and then you bear the consequence. But still, nandun tayo sa Ezekiel 26:36, kung di ako nagkakamali. Kapag merong, pakicheck nga, yung watchman tayo eh. Pag merong mga nakita mong hindi tama, sabi nga ni Sister Ria, sabihan mo.
Baka sumunod dyan, maliligtas. Wala ka ng pananagutan. Pag hindi mo sinabi, mapapahamak yung tao, tapos may pananagutan ka. Ha? Ako pa lugi? Ako na Kristiyano? Christian ka nga eh. Diba? You bear. Pero maraming hindi aamin. So, kung merong bitterness, jealousy, envy, takwil. Kung ayaw mo, demonic yun, sensual, at hindi ang wisdom. Sunod. Ano yung susunod dyan? So, yung una, it arouses or stir up envy, jealousy, and bitterness. Yung pangalawa dyan, it arouses the spirit of selfish ambition. Sa again, ito na ngayon, itong sinasabi ko sa inyong syntax tsaka morphology. The Greek word that was used is E-R-I-T-H-I-N. Ibig sabihin niyan ay, parang ang layo pag tinignan ko. Ha? Selfish ambition or self-seeking? Parang ang layo naman. Yung Siyempre, by God's grace, meron ng mga scholars of the Bible na they have studied at tayo naman na available yan. By God's grace, nagsusunog din tayo ng kilay. Ibig sabihin niyan ay irritation. Ha? Or rather irritation, not irritation, friction. Sabi ni Sister Ria, ikaw yung nagkokos ng hindi pagkakasundo. Selfish ambition pala yun. Ha? Parang, pag pinag-aralan mo yung syntax and morphology, friction, ang layo. Pag tinignan mo, hindi. At meron tong mga manifestation, yung selfish ambition. Actually, sinabi rin to ni Paul. Maraming nagpipreach out of yung Philippians 1:15 to 17. Kailangan, pag tayo nag-preach out of, sabi diyang, goodwill, goodwill. Hindi yung for selfish ambition, jealousy, or so on and so forth. Pero sabi naman ni Paul, well, anyway, as long as the gospel is preached, kawawa yung merong ganong uri ng puso. Yan. Ezekiel 33, 7-9. Ayun ayun yung correction ng ating yun watchman tayo, watchman. Okay, thank you mga kapatid. Sana as I was saying, ano ba 'yun? Ayun, manifestation ng selfish ambition. Tingnan mo to kung meron ka nito. To be put forward. Gusto mo ikaw yung una. To be recognized and acknowledged. Ano pala yun? Self-seeking. Pag hindi ka na-recognize o hindi ka na-acknowledge, wala na. Hindi ka na masyadong magiging efficient and effective. Magiging mediocre ka na lang. Gusto mo yun? Bahala ka. Kung ayaw mo, hindi ka na magiging joyful and enthusiastic. Well, that's your own call. But first, you have to recognize. Kung i-blame mo yung situation, i-blame mo yung mga tao, it must boil down to you. Ikaw na, ayaw mo bang meron kang freedom? Freedom is what we have in Christ, di ba? Di ba? Meron pa nga susunod. Ito. Yun na nga. Gusto mo, ikaw yung meron yung may tawag dun Pag hindi na-recognize yung novel ideas mo, how do you feel? Siyempre, yung novel, hindi yung Nobel, B-E-L. Parang, as in victory. Novel? Pakitingin nyo nga yung Nobel. Oo. Hindi na-recognize yung mo, yung contribution mo. Hindi ka napansin. Or, pwede nga huwag tayong mag-plagiarize, plagiarizing. Getting the ideas ng iba, tas aakuin mo sa'yo.
Kaya nga kailangan natin ng revelation, illumination, and inspiration eh. Di ba? Sa Word of God. Well, we can, kasi ang sanctification, doon sa ating binasa kahapon sa 1 Thessalonians 4, 1-5, lalo na yung 4-5, kailangan dyan na not vicarious. Oh, not vicarious. Ano yung vicarious? Well, tignan nyo ngayon kung ano vicarious. I remember kailangan, not vicarious. Tignan nyo yung vicarious. Not. Ang vicarious, second hand. Tayo mo bang ikaw mismo ang naka-experience ng Word of God o second hand? Diba? Kaya nga yung illumination, revelation. Yan, kung sakaling meron kang pagpapala dun sa aralin ng iba, magpasalamat tayo na maraming ginagamit. Ngayon, kung ikaw yung novel idea, as if ikaw, ano yun? Hindi yung integrity. Okay? Tingnan na natin yung huli. Huli. Kasi yung integrity, para bagang fidelity to the original Yun ang integrity. Wholeness ang integrity. Si Lord lang naman ang sinless, blameless. And by God's grace, yun yung ating pinupurso, ni-strive to be holy and to be sanctified. Sanctification is also growing in holiness. That is what we strive for. Hindi ba? Ayaw niyo ba nun? Ang ganda nun, no? Kaya, hindi lamang it feels good. You have freedom Meron kang freedom in Christ, di ba? You can see the beauty of creation and the beauty ng creation. Kasalin na tayong nakatira dito. Hindi mo nakakita yung puro kapangitan. Kasi kung puro criticism, so on and so forth, nako, hindi mo nakikita ang wisdom. Ito yung pangatlo. Meron pa bang pangatlo dyan? Ito, do not boast. So, or lie against the truth. So, pagka nagyayabang at naglalay sa katotohanan, demonic yan. You go against the truth, you twist the truth, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, demonic yun. In the truth, John 1:14. John 1:1, John 1:14, John 1:12. Child of God tayo The Word became flesh, full of grace and truth. So it's Jesus Christ. And if we are in Christ, we're supposed to have the wisdom from above. Hindi ba? Tayo, na kay Lord na. Just imagine yung huli. Yung, of course, the source is God, Andyan yung, the fruit, yung binanggit ni Sister Ria. Fruit of righteousness. Doon sa huli. Tingnan niyo. Ito. Now! So, ito na yun. Yung sinabing niya dito. But the wisdom that is from above is first pure, peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy. Now, the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Peacemakers tayo, hindi lamang peace lovers. Just imagine. That is one of the greatest need of mankind. Peace with himself. Of course, peace with God. Christ has done it for us. He died on the cross. That's why we are justified. And then, make peace to anybody. Baka meron ka pang hindi kasundo, o meron ka pang tao na merong wall, o may barrier, o you are intimidated, so on. It boils down to you.
acknowledge that there is something wrong in your emotion because the wicked spirit will bind you. That is the trabaho ng wicked spirit. Kuba-kuba ng emotion mo. Kaya hindi ka, parang wala kang freedom in Christ to do the will of God. Kaya natin. So, thank you, Lord. In Jesus' name, amen. So, ngayon, isang linggo, contemplate, reflect on what the Lord has laid in our hearts and the studies that was given to us by God's grace sa ating mga kamanggagawa. Thank you, Lord, in Jesus' name. Bukas! Agahan nyo. Ang unang, wala pala tayong greeters. Wala nang early, ba't kaya early bird? Well, anyway, alamin na lang natin kung bakit yan yung, idiomatic expression. Well, anyway, try to morphology. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the